Operasyon Langis at Hilot. Ako ang kauna-unahang pasyente ng sarili kong operasyon. Laban sa anumang karamdaman. Yung sa mata, sa mga goiter, pinakamatinding hawak ko yung sa buto, gano'n. Ang panggagamot sa pamamagitan ng pananampalataya, ito po si Paring Ray Labi. Pag-asa para sa mga sinukuan ng medisina. Ako naman ang inyong kasangga, J.R. Langit. Mahiwaga at nababalot ng kababalaghan ang tradisyonal ng panggagamot o faith healing. Walang patuloy ang sistema o siyensya sa bisa ng panggagamot na ito. Ngunit ito'y tinatangkilik pa rin ng ilan sa atin. Di ko kabitas, di ko na sana, di ko nabitas. Isa si Manang Elvira Bautista sa mga tradisyonal na manggagamot o faith healer sa bansa. Ayon kay Manang Elvira, minanapan niya ito sa kanyang ina ang kakayahan niyang manggamot. Yung mother ko talagang pinagmulan. Sa amin siya talagang one and only o well-known siya talaga sa pagiging albularya. Ngayon, naghihirap na siya talaga na ano na siya. Ako talaga nagtsika sa kanya kasi namatay siya. Ngayon, nagtapat siya sa akin na, anak, hindi lamang ako ordinaryo maghihilot. Ikaw ang napipili ko na paglilipatan. Bago pumanaw ang ina ni Manang Elvira, may 10 taon na rin ang nakalilipas, ay ibinilin sa kanya nito ang dapat niyang gawin upang mapasa kanya ang kakayahan nitong magpagaling ng anumang karamdaman. Pag nalalapit na, may makikita kang senyali sa akin. May lalabas sa akin mga sebo, kunin mo yung paliguan mo ako. Tapos yung damit ko nung ikasal kami ng tatay mo nung ganung year, ganon. Kunin mo, bihisan mo ko, ayoko walang medyas, gano'n. So, sinunod ko lahat. Tapos sabi niya sa akin, kung iiwan ko sa iyong payong-payungan ng tawag, patutuyuin mo to. Pag kaburol na ako, bibilang ka na ng isang Friday. Then after one Friday, lalagay mo sa bubungan yan, lalagay mo sa holy water. Pag nailagay mo na siya, alisin mo, ilagay mo doon sa isang ano na hindi siya liliparin kasi habang siya na itutuyo, manipis siya, amin siya ng hangin. O pagkatuyo na, titiklopin mo siya ng pakrus. Pag ginaganyan mo, nakakailang krus ka na, matigas na, dahil maraming tiklop na, bumabalik na siya, lunukin mo na. And then, yung holy water na kukunin mo sa simbahan, yun ang ipangiinom mo na. Bagamat hindi naging madali ang seremonyas ng pagsasali ng kapangyarihan kay Manang Elvira, isinakatuparan nito sapagkat naniniwala siyang talagang may kakayang magpagaling sa sakit ang kanyang ina, lalo pa nang umano'y gamutin nito ang kanyang kapatid na may cancer. Sinabi na ng doktor, hindi na, may taning na kapatid niyo, kadalagang tao, gano'n. Bigla sabi ng mother ko sa akin, anak, itong gagawin ko sa kapatid mo, labag sa Diyos to. Ituturo ko sa iyo para pag isinalim ko na sa iyo, kaya mong gawin, gano'n. Siyam na kandila, inano yung kapatid ko na buhay. Ayon pa kay Manang Elvira, gumaling man ang karamdaman ng kapatid na malaki ang kapalit nito. Bigla na lang yung isang kapatid ko naman na lalaki, namatay. Tapos, isang pinsan ko naman, gano'n din, nasa buga ng Granada. Dagdag pa ni Manang Elvira, marami ang naniniwala sa kanyang kakayahan sapagkat marami na ang kanyang napagaling, maging ang mga kilalang tao. Kasi sa totoo lang, proud naman akong sabihin na hindi naman pipitsugin ang customers ko. Maureen Ababiera, yung sa White Plain, Roseville, customer ko yan, si Alma Moreno. Kung sa totoo lang na hindi naman ako sa nagyayabang, katulad ni Rudy Fernandez, he's my idol, gano'n. Kung may mag-i-introduce lang ako sa kanya, siguro may susurvive ko siya. Ikinwento rin ni Manang Elvira na maging ang kanyang sarili ay napagaling niya dahil na rin sa kanyang kakayahang manggamot. Like ako naman, na-aksidente ko pagtitinda ng frame. Mabait naman yung manager namin, dinala ko sa Banawe. Pa-operahan ka. Eh nakita ko yung way ng pag-o-opera sa akin. Lalagyan ako ng maraming mga stainless. Ayoko. O, uwi nyo na lang ako. Sabi niya, bibigyan ka tanay ng manggagamot galing Santa Rosa, magaling. Hindi
ko pa sinasabi kay Bien na ako may hawak din. Gusto ko lang maging tapat sa kanya. Pwede ba tatanungin ko siya? Ano hawak mo sa paggagamot? Sabi niya. Ang Santo Sepulcro. Sabi ko, Diyos ko po. Paano pa makakapagpagaling? Ang sinasamba mo, patay na. Kaya sabi ko, pumunta kayo sa nakailalim ng aparador ni nanay. Kunin nyo na yung mga kartulina doon na lahat ng uri ng ipinagkaloob ni nanay sa akin na mga paggagamot. Tsaka yung mga orasyon ng mga pangontra na tinatawag. Ay kukunin nyo yun sa buto. Ako lang gumagamot sa sarili. Nang ibalik ako sa doktor, sabi ng doktor, paano raw nag-heal yun? Ako ang kauna-unahang pasyente ng sarili kong orasyon. Kinapanayam ng Kasangga Team kamakailan ang isang manggagamot na may kakayahang umanong pagalingin ang anumang uri ng sakit. Dinadayo pa si Manang Elvira sa kanyang tahanan sa Sukat, Parañaque ng mga taong nawalanan ng pag-asang mapagaling ng sensya. Tinanong namin si Manang Elvira kung lahat pa ng nagpupunta sa kanya ay napapagaling niya. Siguro, meron din namang hindi. Ganun. Hindi ko rin masabi. Kasi yung iba, bawa, hindi na babalik. Meron naman na hindi sinasadya na after mga 1 year o mga kalahating taon ako sabi, uy ate, maraming salamat. Alam mo, ikaw lang ang proud naman ako sabihin na merong, pag tinatawas ko na sabihin, ate, kasi kung magtawas ako, wala akong pakialam talaga. Iba't ibang uri ng karamdaman ang umano'y napagaling ni Manang Elvira. Yung sa mata, sa mga goiter, pinakamatinding hawak ko yung sa buto, gano'n. Talagang kahit doktor na nagsasabi na may ginamot kasi ko na dinala sa akin, midnight hour na. Hindi ba kaya sinisimento, naghihiwalay, ano? Yung dinala naman sa akin noon, doktor mismo nagsabi na talagang uoperahan talaga yung anak mo. Kasi nangyari, nag-basketball, sumiksik na gano'n. Tinignan ko yung x-ray ko, sige, patayuin mo. Dito sa kaliwa ang sa kanya. Kasi sige, tumayo ka dyan. Sabi ko dun sa isang anak ko, tsaka isang pamakin ko, kuha yung dalawang balding tubig. Ayun na, baldisa, walang laman. Titisa kayo, sige, lagyan mo ng container. O walang magsasalita kahit gano'n. Yun ang kauna-unahang ginamit ko yun. Huwag mong bibitiwan. Pag binitiwan mo, sayang. Ayun, lumugtok. Bumalik na, nahugot. Ipinaliwanag sa amin ni Manang Elvira kung paano siya nanggagamot. Papasok ko muna sa tubig kasi painom ko sa kanya yung tubig. Tapos, ilaano ko ng malakas yun. Kailangan marinig niya, mga Latin. Patatayuin ko ng tuwid yung tao sa harapan ng ko yun. And then yung kandila, kailangan, pag dinangkal kong ganyan, hindi kulang o sobra yung kandila, isang dangkal ko lang. And then puputulin ko. Iaano ko sa kanya sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo hanggang baba. Yung tubig, daling ako ng holy water yun. Iaano ko ng pakrus yung kandila. Tapos iinit ko na yung kita ko. Basta itatagos kong ganyan, nagpo-form talaga yung kandila. Doon, kung ano yung sakit niya. Ikinuwento ni Manang Elvira na hindi lamang pala karamdaman sa katawan ang inilalapit sa kanya, kundi maging ang mga problema sa puso. Kaya maraming nagmamahal sa akin. Marami pa natutulungan. Naglolo kong mister, naglolo kong misis. Nasa akin ang formula Minsan, ewan ko kung matuturin kung pananalbahin yung... Basta single lang pareho. Kasi kahit bayaran ako ng libo-libo pa, kahit gaano kalaki pa, kung ang ipatatrabaho mo sa akin, kabit ka, as in kabit ka, hindi ko tatanggapin yun. Kailangan single lang. Ang tatrabahuin ko lang, yung bumalik ang pagmamahal ng asawa, like yung asawa o girlfriend. Iyon ay sinusunod ko lang, batas ng pinagkaloob ng magulang ko. Kasi masunurin ako sa magulang. Bagamat hindi tahasang naniningil, iba't iba ang mga binabayad sa kanya ng mga nagpapagamot. Minsan naman, ate, bigas. Ayun, napakaligaya ko pag bigas. Napakasaya ko noon. Kahit mga galing ibang bansa, Japan, Saudi, ganyan. Siguro, pag tanaw nila ng utang na loob, gano'n. Talagang may, dami kong sobre, yung mga customer. Isa si Rowena Magbanwa sa mga regular na pasyente ni Manang Elvira. Ako noon, meron akong thyroid. E di kapupunta ko sa kanya, kapapagamot, unti-unti siya nawawala. E di hilutin ka niya, titignan ka niya kung ano yung presya mo sa katawan. Tapos, pahaplasan ka ng langis. Yung langis ang mabisado. Tsaka syempre, yung pananalig mo sa Panginoon. Tsaka maraming pasyente sa kanya talaga na bumabalik.
Matinding pagsubok ang pagkakaroon ng malubhang karamdaman, lalo na sa ating bansa, na kulang ang mga serbisyong pangkalusugan. Ito marahil ang dahilan kung bakit marami pa rin ang tumatangkilik sa mga tradisyonal na manggagamot. Subalit bukod sa paniniwalang magagamot ang nararamdaman ng mga tinaguriang faith healer, pinakamahalagang kapitan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Siyang tunay na nagpapalakas at nagpapagaling sa atin. Sana mo rin bigyan niyo ang isa pang espesyal na pagtatanghal ng aming palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Hanggang sa muli sa kalapari po, The Racer Line. Ito po si Paring Ray. At ako naman si JR Lang. Naging tandaan, Sa anumang laban, kasangga mo ang langit.